Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang pinagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Narito po tayo sa ating programang Tinapay mula sa langit upang patuloy na magbulay-bulay ng mga salita ng ating Panginoong Hesus. Ako po ang inyong kapatid, Pastor Nap Carpio ng Dasmariñas Daughter Church. Sama-sama po nating aralin ang Ebanghelyo ng ating Diyos upang magdulot sa atin ng kalakasan sa ating pamumuhay bilang tagasunod ni Kristo. Samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin sa ating pagsisimula. Manaming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na ipo'y pinagtipon upang dakilain ang iyong pangalan at pasalamatan ang iyong kabutihan sa mga oras na ito. Ngayon po'y humihingi ng gabay at patnubay upang maunawaan namin lubos ang iyong mga katuruan. Buksan mo po ang aming puso at isipan at hayaan mong dumaloy ang kalakasan at kagalakan sa aming puso upang aming ipamuhay ang iyong kalooban. Palain mo po kaming lahat narito at maging ang lahat ng nakikipakinig ng programang ito. Sa iyo po ang papuri at pagluwalhati sa pangalan ng Panginoon Hesus at pakiisa ng Banal na Espiritu. Amen. So umagang ito tayo po ay babasa sa aklat ng Josue, chapter 12, verse 4 to 5. For King Og of Basan, the last of Rephites, lived at Astaroth and Edrei. He ruled a territory stretching from Mount Hermon to Saleka in the north and to all Bashan in the east and the westward to the border of the kingdom of Jeshur and Maacah. This territory include the northern half of Gilead as far as the boundary of King Sihon of Heshbon. Palain ang pagkakabasa ng kanyang salita. May imagine po natin kung anong klaseng hari itong si Og na sinasabing siya po ay kahuli-hulihan sa angkan ng mga higante. So siya po ay higante, no? Malaking tao at siya po ay naninira sa isang malawak na kaharian na kung saan maraming sinasakop na kaharian na mayayaman at kapangyarihan. So bali ang mga hari po doon ay kaalyado niya na kung maaaring pag dumarating ang digmaan ay maaaring kaalyado niya mga kampi niya. So, ganun pa man, katulad ng mga naunang talata, alam natin kung paano nagwagi ang mga Israelita sa pamumuno ni Joshua sa mga kahariang kanilang sinakop at laban ng kanilang pinagtagumpayan. Pinatunayan lang ng mga salita ng Diyos sa Roma 8:31 na if God is with us, who could be against us? Kaya kahit gaano kalaki at kalakas itong si King Og, kahit napakalawak ng kanyang nasakupan at marami siyang kaalyado, ay wala ring magagawa sa kapangyarihan ng Diyos na nasa mga taga-Israelita. Joshua 12 verse 4 to 5 is a powerful segment of scripture that counts the Israel defeat of King Og of Bashan and the acquisition of his territory. It shows how God fulfilled His promises even when odds looks against His people. A passage invites us to trust God for victory over our own giants and to recognize that His promises are both real and purposeful, and it also reminds us that God deals with precision in geography, in inheritance, and in victory, and that we can have confidence in both His power and His faithfulness. Sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, may mga higante din tayong na-encounter sa buhay natin. Tulad ni Haring Og, a physical na higante, subalit sa atin ay mga spiritual problem, emotional and situational na higante na minsan nagiging parang higante rin sa ating pakiwari. Halimbawa nito ay meron kang mga utang na matagal nang hindi mo nababayaran. So parang nagwo-worry ka at problema ka, kaya ito ay nagiging dahilan din para mabahala tayo, no? At ito ay nagiging parang higante sa buhay natin na pinoproblema natin. Ganon din naman yung mga karamdaman na dumarating sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Lalong-lalo na sa mga kamiyembro ng pamilya natin. Pag may karamdaman dumating sa isang kamiyembro natin na problema tayo, di ba?
dahil kung paano natin bibigyan ng atensyon medikal sa mga pagamutan dahil kailangan ng budget. So yun po minsan nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga problema. Kung paano natin kakatagpuin yung ating mga pangailangan. At minsan dumarating din sa atin sa ating mga relasyon. No? Kakaroon tayo ng mga tampuhan, di pagkakaunawaan sa ating samahan, sa ating tahanan. At yan din minsan ang mahirap paglabanan na kung minsan tumatagal na hindi nagkakaroon ng reconciliation. So yan po, minsan nagiging parang gante sa ating paningin. At minsan din nagkakaroon tayo ng mga pangamba na nararamdaman natin na hindi natin mawari kung bakit tayo nakakadama ng mga pangambang yan. No? Minsan, ang dating sa atin ng mga bagay-bagay sa ating kapaligiran ay nagdudulot sa atin ng mga pangamba. So, ang kasaysayan po ng Joshua, chapter 12, ay nagpapahiwatig sa atin na mas dakila ang ating Diyos at mas makapangyarihan kaysa anumang problema na ating hinaharap. Ang laki ng ating kalaban ay hindi mahalaga kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Tayo ay tinawag para alalahanin at isalaysay ang mga paraan kung paano na naging tapat ang ating Diyos sa ating sariling buhay. Ang pag-aalala sa mga nakaraang tagumpay, malaki man o maliit, ay nagtatayo sa ating pananampalataya at naghihikayat sa atin na magtiwala sa Kanya sa kasalukuyan at hinaharap ng mga labanan. Imilipat nito ang ating focus mula sa laki ng problema patungo sa kadakilaan ng ating sinasambang Diyos. Nagawa ng mga Israelita na talunin si Haring Og dahil ipinangako ng Diyos ang lupain. Ang kanilang tagumpay isang direktang resulta ng katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Ito ay naglalapat din sa atin na ang ating pag-asa ay wala sa ating lakas, kundi sa pangako ng ating Diyos. Kapag tayo naharap sa malaking hamon, makakahanap tayo ng katiyakan hindi sa ating kakayahan, kundi sa katapatan ng ating Diyos na nangakong hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for the truth we learned today about promises, faith, conquest, and inheritance. You are faithful, Lord, to fulfill what you have spoken. Help us to walk in belief like Abraham, to trust like Israel when they face giants, knowing you go before us. May we see your promises come in our lives, not just in distant hope, but in daily obedience, courage, and love. Bless us now as we go forth. Strengthen our faith, guard our hearts, unite our step with yours, and let the inheritance you have prepared to give us hope and purpose. In Jesus' name, we pray. Amen. Once again, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid, sa inyong pakikibahagi ng pagbubulay-bulay sa mga salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Nawa patuloy po natin itaguyod ang ating gawain upang patuloy pong lumago ang ating buhay Kristiyano. Malaya po natin i-share ang video ito sa ating mga kaibigan, kamag-anakan, upang sila ay mapagpala ng ating Diyos na buhay at tuloy mabago ang kanilang pamumuhay. Magandang umaga po sa inyo lahat at palain po tayong lahat ng ating Diyos na dakila. To God be all the glory, honor, and praises.